Totoo bang butiki ang cross, mga kapatid? Ito pong muli ang inyong Sister Adindura dito sa Shout Out the Truth program. Atin pong ipaglaban at panindigan ang buong katotohanan ng may halong pagmahal, nagdadala ng awa at habag para sa ating kapwa-tao at sa taga-ibang sikta, maging sa kapwa natin Katoliko, dahil nakasulat sa John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set us free. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Adindura TV, sa programang Shout Out the Truth. Butiki nga ba ang ating cross? Nako mga kapatid, trending to trending ang isyong ito. Butiki. At sino na ba itong sino ba itong nagsabi na butiki daw ang ating cross? Ay, meron talaga akong cross na kahawig nung Butiki yan. kahawig talaga nung inadala ng babae, no? Ito yung cross, no? Ayan. At saka nako, parang nasasaktan ako sa nakikita ko, mga kapatid, dahil nga worth 1.5 nga ba to, no? Worth 1.5 daw ayon sa babae. 3.5 nga, no? 3.5 daw. At saka ayon sa pastor, sabi niya, ginaganon-ganon pa niya ang cross, no? Ginaganon-ganon pa niya sa kanyang kamay. Na ay, ang cross na yan butiki. Tapos nung may kinuha yung babae dito, no? Dito ang babae, may kinuha ang babae dito, parang siya, parang kulay green at saka medallion yun, mga kapatid. Sinabi na naman niya, ay cockroach yan. Nako mga kapatid, ang salitang yan ay kalapastangan. Kalapastangan kapag tayo'y naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay buhay na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Buhay na buhay ang ating Panginoong Diyos. Ayan, ito po ang pinakamalaking cross. Hindi na ito butiki. Nako, hindi na ito butiki. Malamang tuko na to. Kasi malaki. Grabe naman ito si Pastor eh. Ang alam ko si Pastor, ang pangalan niya ay si Pastor Apostol. Nako, Apostol pa. Apostol Renato D. Carillo. Siya po itong founder at saka spiritual director ng Jesus is Our Shield. Okay? Jesus is Our Shield Worldwide Ministries Incorporated. Nako, incorporated pa. Parang San Miguel Bear Incorporated. Parang yung simbahan ni Brother Buna, Sonship of Jesus Christ Incorporated. Parang magkawig, no? Parang merong parallelism dun sa sa bandang hulihan, no? Incorporated. Ba't ganon, no? Mga kapatid, di naman natin sila di natin sila sinasaktan. Ang sa atin lang dito, ating ipapaliwanag ni Sister Adindura na totoo nga bang butiki itong ating cross. Naku mga kapatid, no? Kayo bang mga Katoliko? Kaya nyo bang sambitin yan? No? Kaya bang sambitin yan ng mga naniniwala kay Jesus na ang cross na ito ay butiki daw? Pastor o Apostol Renato Carillo, alam mo, 34 years ka na nasa serbisyo bilang preacher, bilang isang healer, kasi meron kang a miracle hour, oras ng himala, no? At saka, blessed na blessed ako sa inyong programa, Apostle. Blessed na blessed talaga ako dahil ang daming gumaling sa pangalan ni Jesus. I'm so blessed habang pinapanood ko ang mga healing mga healing na ginagawa mo sa mga tao. Naku, napaka malaking bagay yan dito sa libutan, because you declare, no? You declare that Jesus Christ is our great healer and a doctor, no? Kaya palakpakan naman natin si Apostle Paul.
mula noon pang unang panahon na siya ay nagsimula at sa kanyang healing ministries, no? Hindi ko napansin at hindi ko napakinggan na nanglalait itong si Apostle Paul. Hindi ko napakinggan. Kaya mahal na mahal siya ng mga Katoliko. Kaya ang daming mga Katolikong pumupunta-punta dun sa kanyang healing session. Ayan, tulad nung babae nga na pumunta doon. Nako, mga kapatid, ito po yung challenge sa atin. No? Ito po yung challenge sa atin. Ang tanong dito, why God allow preachers like Apostle Paul dito sa mundo? No? Ang kasagutan ko, upang tayo ay magising sa katotohanan. No? Upang tayo magising sa katotohanan, upang tayo mamulat sa katotohanan dahil matagal na tayong nakatulong sa ating pananampalataya, partikular na sa doktrina at sa katuruan ng simbahang Katoliko, lalong-lalo na talking about the cross of Christ na ito ba'y butiki. Nako mga kapatid, habang sinasambit ko ang terminong yan, nasasaktan ako. Ba't ako nasasaktan? Sa ngayon lang, sa ngayon nasasaktan ako. Ngunit noong protestante pa ako, ganyan din ako kay Apostle Paul. Ngunit hindi ko naman pinangalan ng butike itong cross kasi hindi ko ito kilala eh. No? Ano ba to? Yung nakita ko sa kanya. Ito nga, si Jesus Christ ito. Hindi po ito butike. No? Klarong-klaro na mayroon siyang theological statement, no? Na nagpapahayag siya ng kahulugan, no? Dahil sa cross na ito, may pinako. At ang pinako sa cross dito ay walang iba, si Jesus. At paano natin malaman na si Jesus ito? Paano natin malaman, mga kapatid, kung Katoliko, na ito'y si Jesus? Tatlo ang ipinako sa cross. Si Dimas at saka si Justas. No? Si Jesus itong nasa gitna. Paano natin malalaman? Malalaman natin sa pamagitan ng tatak dyan. No? Sa bandang, ulo. May nakasulat na INRI. Hindi nyo masyadong makikita yung INRI dito nakasulat, no? Yan, may INRI dito. No, Jesus, King of the Jews, mga kapatid. Ito yung ibig sabihin sa English, no? Siya itong hari ng mga Hudyo. Kaya, madali lang nating malaman at madali nating kilalanin kung ano ba at sinong may-ari ng cross na ito. Ayan. Ito rin, meron din akong cross na ganito. Ang dami kong cross. Ito pa, meron akong cross dito, mga kapatid, no? Dami akong cross dito. Lalong-lalo na ito ang pinakaklaro. Ito ang pinakaklaro na meron talagang INRI. Dahil kung walang INRI yan, malamang si Justas yan o si Dimas. Dahil, isipin nyo, try to remember, tatlo po ang ipinako ng cross. Kaya tayong mga Katoliko, bakit alam natin na ang ating cross ay hindi butike? Bakit alam natin? Dahil tao ang ipinako dito, hindi butike. Klarong-klaro nga, may paa, no? Pinako ng cross. Ipinako nga siya. No? Ayan, dito din. Meron siyang dalawang kamay. No? Ano kayang naisip ni Apostol? Bakit pinangalan ng butike? Hindi naman yan butike. Tao yan eh. No? Tao yan. At ang taong yan, siya ang founder ng Simbahang Katoliko. Kaya shout out sa Simbahang Katoliko, ating palakpakan, mga kapatid. Simbahan ng butike. Yan. Hindi sa simbahan ng butike. Simbahang butike nga, kapag butike ang nakapako dito, nako, it's a blasphemy. At ang nasa likod, ayan, no, i-explain natin ano itong nasa likod. Tingnan nyo. Ayan po ay si Saint Benedict.
No, tulad nung pinangalanan ni Pastor, ito yung cross na pinakita ng babae na nasa likod din merong Saint Benedict. At sino ba itong Saint Benedict? Mga kapatid, alam na natin kung sino Saint Benedict. Saint Benedict, it's a santo na siya talaga itong powerful, the most powerful intercession of Saint Benedict ang pag-i-exorcise, no? Exorcism. Ayan, yun po ang kaniyang identity ni Saint Benedict. Kaya, ang cross ko na ito, klarong-klaro, ang may-ari at ang taong ito, hindi lang ito basta-bastang tao. Siya po ay Diyos. Because it represents Jesus Christ. Hindi ito ang aming sinamba. Itong larawan na ito, hindi ito ang aming sinamba. Kundi ang nagre-representa sa Kanya. Nasaan ngayon ang nagre-represent sa Kanya? Nandun sa kanan ng ating Diyos. Kaya palakpakan naman natin ulit ang ating Panginoong Hesus. Dahil hindi siya Diyos-Diyusan. Hindi siya Diyos-Diyusan. Diyos talaga siya. Diyos talaga siya. At hindi siya basta-basta na pangalanan ng kahit anong ipangalan mo. Dahil kapag nabindisyon o na-bless na po ito ng pare, sagrado na po ito. Kaya ang cross ko, mga kapatid, it was Bishop Palma who initiate the blessing of my crucifix during the feast of Our Lady of Lords. Naku, mga kapatid, itong cross ko, kapag meron kayong kasama dyan sa bahay, kapag may nabalitaan kayong nadidemon possess dyan, tumingin kayo dito sa aking FB Live, dahil ang cross ko, sagrado na po ito, dahil nabindisyonan na po ito ng ating kamahal-mahalang obispong si Bishop Palma. Ayan. So, hindi ako nagbibinta, nag-i-explain lang. Ini-explain ko lang na hindi ito, Magkano yan, sis? na hindi ito basta-bastang pangalanan ng kahit ano-ano. Yun, let us qualify. I-qualify natin ang answer ko. Makapangyarihan ba talaga itong cross natin? Mga kapatid, makapangyarihan nga ba ito? Kayo, ano sa palagay niyo? Let us wake up from our deep sleep, mga kapatid. Dahil nga naparito at naririto na sa sanlibutang ito ang mga mapanlinglang na mga preachers na dapat we must be aware, we must be watchful, we must be take heed. We must be vigilant kung sino-sino ang mga ito. Ayan. Tayong mga Katoliko, alam ko, mahal natin ang ating crucifix. Ayon pa sa babae, para ano na daw siya, hindi siya matablan, magiging safe na siya, ma-deliver siya sa kahit ano-ano. Totoo nga ba na powerful itong cross natin, mga kapatid? Totoo nga ba? No? Atin munang sagutin ang unang tanong. Bakit pinangalanan ng butike? Ayan. Pinangalanan niyang butike kasi isa siya sa mga suspect dito. Saan siya naging suspect? Sa Philippians 3:17. Ayan, basahin natin ang Philippians 3:17. Mayroon tayong malaking Bible dito upang ating isasalaysay at ating isigaw ang buong katotohanan nakasulat dito sa Philippians 3:17, 18 at saka 19. Sa 17 tayo, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Sino ba ang
tagapagsalita dito, walang iba. Si Apostol Pablo, hindi si Apostol Renato. Carillo. Carillo. Naku, Sister Yuli Carillo. Kamag-anak mo pala si Apostol Renato. Carillo. Ayan, mga kapatid. Ito yung pakiusap ni Apostol Pablo. Sabi niya, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Ano ba itong halimbawa na kanyang ipinakita sa atin? Ano ba? Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Ano ba talagang halimbawa yan? Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo, noon at ngayon, luhaang inuulit ko. Naku, umiyak pa si Apostol Pablo, mga kapatid. Umiyak pa siya. Nagiging emotional si Apostol Pablo. Bakit kaya nagiging emotional niya siya? Bakit kaya? Ayan. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng cross ni Kristo. Ayun pala, mga kapatid. Bakit maluha-luhang sinasabi ni Apostol Paul na sasaktan siya dahil marami palang kaaway ng cross ni Kristo? Isa-isahin natin ito. Mga butike yan. Sino ba ang kaaway sa cross ni Kristo? Si Pastor Butike. Si Pastor Naku, Butike. mga kapatid. If we retaliate, Apostle Renato, mawaw ng kahulugan ang pag-ibig na ipinadama ng ating Panginoong Jesus sa atin. Buti yan. Mawawalang halaga. Mawawalang saysay. Kaya, ang nararapat nating gawin, huwag debatihin. Ano ba ang dapat nating gawin, Brother Buboy? Ipag-pray si Butike. Pag-pray daw. Si Pastor Atin Butike. pong ipagdasal, no? Ang mga kaaway ng cross at ang mga kaaway ng cross, hindi basta-bastang mga tao. Sila itong mga tao na dalubhasa sa pagsalaysay, dalubhasa sa pagtatalumpati, dalubhasa sa pagdidiskurso, dalubhasa sa pagpapahayag ng kanilang mga argumento, sa pagpahayag, pakikipaglaban sa kanilang kaalaman na sila itong tama, na tayong mga Katoliko na nagmamahal sa cross ni Kristo ay bobo at mali. Ayan. Marami akong nabasa dyan sa social media, lalong-lalo na itong si Maria Balog. Shout out to si Maria Balog. Maria Balog, lagi kang Maria Balog is shouting. Maria Balog is Ni Pastor Butike. hindi, iba din ito si Maria Balog. Iba siya. Babae siya, kasi Maria eh. Sayang yung pangalan niya, Maria. Balog pa. Ngunit, nako, she challenged the CFD na makipagdebate sa kanya. Takot siya. Oo. Na ang talagang kanyang ipinairal na argumento na ang Sabado talaga ang nararapat na tayo'y sasamba sa araw na Sabado. Naku po, Sister Maria Balog, iba din naman ang aming naintindihan. Iba din ang iyong naintindihan. Ang aming naintindihan na ang lahat ng araw ay banal at ang pinakabanal ang linggo. Ayan. Dahil during the third day, Jesus Christ was resurrected. Ayan. Even the Pentecost, di ba? Mga kapatid, napakahalaga itong sa lahat ng araw tayo magbabantay na kung ang ating Panginoong Hesus ay babalik sa Biyernes. Sabado lang binabantayan natin. Nako, yari tayong lahat. Kaya, mas mainam na, Sister Maria Balog, na idaan na lang natin sa talakayan, dialogue, huwag na lang sa debate. Huwag na lang sa debate dahil ipairal natin itong ecumenism. Ano ba itong ecumenism? Isusulong natin ang pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa.
Paano tayo magiging tulay ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa kung lagi tayong nangangaway? Galaw. Paano? Kaya nga, the best example as an advocate of unity, peace, and love, walang iba, ang ating Santo Papa. Kaya palakpakan na naman natin ang ating Santo Papa. Shout out, Pope Francis, Papa Francisco, kagagaling lang sa Iraq, na kung saan doon sa City of Or, doon pala ipinanganak si Abraham. Ayan. Nakipagpulong-pulong ating Santo Papa doon, no? Sa kay Grand, ano ba yun? Atayola, no? Isang ano din, no? Napaka banal na tao, na isang Muslim yan, mga kapatid. At ang nakita ko doon, pareho sila ng desire ng Santo Papa. They have the common desire to have this what we call no cohesion against sectarian. It needs respect. No, it needs respect. And above all, loving one another. Palakpakan natin ang bansang Iraq. Galing doon ang ating Santo Papa, at nagmimisa pa siya doon sa St. Joseph. Doon din sa kung saan yun, doon pinapatay yung mga Syrian. At doon ako na nagka-interest at saka nagka-challenge sa mga widower, mga kapatid. Sabi ng widower na nung pinatay ang kanilang asawa, no? Kasi ang dami kasi nilang widower. Nung pinatay ang kanilang asawa, naisip nila na ang kanilang asawa is a martyr of their faith dahil hindi nila nire-renounce ang kanilang pananampalataya. Kaya maging tayo man, mga kapatid, sa panahon ng persecution, ayan, that's a kind of persecution, yung pupugutan tayo ng ulo. Huwag tayong matakot. Isang ehemplo, yung mga taga-Syria, no? Pinuputulan ng ulo, pinapatay. At hindi nila binabawi na sila ay talagang nananampalataya kay Jesus hanggang sa huling hininga. Kaya palakpakan natin ang bawat isa na tayong lahat ng Katoliko ngayon ay gumising na mula sa ating pagkatulog, mga kapatid. Mula sa ating pagtulog. Dahil nariyan na ang napakaraming kaaway ng krus ni Kristo. Napakarami na ng kaaway ng krus ni Kristo. Ayan. So, tungkol kay Apostol Renato, ayon sa Biblia sa Lucas 6:27, love your enemy. Enemy ba natin si Apostol Renato? Hindi. Hindi natin siya enemy, mga kapatid. Ano lang siya? God allows different preachers upang tayo na may mag-umpisang mag-aral, upang tayo mag-umpisang kumilos, upang bigyan natin ng kahalagahan itong ating pananampalataya, upang marunong na tayong dumipinsa sa ating pananampalataya. Na kapag tanungin tayo, ano ba ang kahalagahan ng cross? Ayan.